has presented evidence against us. But that is only proof of innocence. Ngayon, or presumption of innocence. Ngayon, in the course of a trial, iba pa ang standard of evidence. Meron kang standard of proof, which would be proof beyond reasonable doubt. Meron ka pa sa vista ng standard of evidence. Palit-palit yan. Pag nagbigay ng ebidensya ang kalaban mo, ngayon, magbigay ka naman ng ebidensya, kaya palit-palit yan. Siguro kung anong latest evidence na napakita mo. Alam ko yan dahil naging RTC judge ako eh. In fact, sa buong Senado, ako lang ang naupo at nagtiyaga sa trial court sa Quezon City. Sari-sari ring mga tao at forms of lower life forms. Noon, nakasinupa ko. Yung mga nag-declaim dyan sa Senado na galing-galing nila sa batas, hindi pumasok yan sa courtroom. At ang alam nila, lumang-luma ng mga batas kasi hindi na sila nag-aral uli eh. Kaya, pag sinabihan mo, ito na ang bagong teorya, sasabihin nila, ano yun? Hindi ko narinig yun ah. Hindi naman sila bingi. Iliterate lang sila. Yan, ukali yan. Itong kaibigan kong ito. Eh, sino may kasalanan? Ako? Ngayon, mayroon silang presumption of innocence or presumption that they are innocent of these charges. Pero, sa ngayon, merong ebidensya ang dyaryo. Dahil hindi man yung lalagay, dahil isusu sila, didemanda sila for libel. Kaya, meron silang eyewitness na nagpa-identify ng sarili niya. At gumawa siya ng affidavit. Affidavit means that you are saying something under oath. When you say something under oath, then if it turns out to be false, you incur criminal liability. Plus, siguro yung eyewitness na yun, meron pa siyang supporting documents. Kaya siya nakakagawa ng ganon affidavit. So, all of this, ang affidavit ng isang tao na under oath, plus ang supporting documents niya to support his affidavit are called, in lawyer's language, prima facie evidence. Ang mga abogado, hilig-hilig ng mga Latin. Hindi nila alam dito sa Pilipinas, hindi na usong Latin sa abroad. Prima facie means on its face. Pag mumukha pa lang, alam mo na may kasalanan.